so move na tayo sa next naman na magtatanong ngayong gabi kay dito tayo kay Everly Maglinte. Everly Maglinte, good evening. Good evening. Sino bang sasagot? Kahit sino bro, basta depende yan sa tanong mo bro. Okay, ito ang tanong ko. Ayon sa inyong mga doktrina, Mateo 16:18 na si Kristo ang nagtayo sa simbahang Katoliko, tama ba? Roman Catholic Church. Yung nasa Matthew 16:18, si Kristo nagtayo ng iglesia. Yung iglesyang tinayo niya, dumating yung araw, yung panahon na pinangalanan yon ng Iglesia Katolika by Bishop Ignatius doon sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa Smyrna noong taong 107. At yung iglesyang tinayo ni Kristo na pinangalan ng Iglesia Katolika ni Bishop Ignatius noong 107, nakarating naman yun doon sa sa Roma, sa Pilipinas. At pagdating ng 1870, binigyan ng kanyang official name, Iglesia Katolika Apostolica Romana. Yun bro. Okay, next kong question. Brother Jondo. Next kong question. Sandali lang. Pwede, interruption. Pwede malaman natin anong relihiyon niya, Brother Jondo? Ano daw relihiyon mo bro? UPC. UPC. Okay. UPC. So, konting kuan lang, yung tama naman yung sagot ni Brother Jondo batay sa mga referensya. Pero yung Mateo 16:18, ang sinabihan si San Pedro. Ikaw Pedro ay itatayo ko ang aking iglesia. Ang tanong, saan ba si San Pedro ngayon? Nasa Katoliko, sa inyong pundok, sa inyong sikta. Diba? Dahil si San Pedro ang sinabihan, siya ang binigyan ng kapangyarihan. Saan ba yon si San Pedro? Nasa yung relihiyon ni Brother Yondo? UPC bro, UPC. Yung UPC o nasa Katoliko? Dahil kung para sa nasa inyo, ang bangkay, ang libingan ni San Pedro ay nasa Katoliko. Yung St. Peter's Basilica sa Roma, yun ang libingan ni San Pedro. So, malinaw na ang Katoliko, ang tunay na simbahan, dahil si San Pedro ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, ng ating Panginoon Sus, sa Mateo 16:18, ay nandito sa Katoliko. Yun, brother. Okay. Maglinte. Next kong question. Paano itinayo ni Kristo ang Roman Catholic Church? Paano? Yung sabihin niya na itatayo ko ang aking iglesia, dumating yung panahon na dumami yon, nagkaroon ng mga miyembro, yung iglesia na yon. Yung iglesia kasi, ibig sabihin ng iglesia, mga hinirang, mga tinawag. No, mga miyembro yon, mga tao yun ha. Pakasabihin mo na naman na sa amin building yon. Hindi, mga tao yun, mga miyembro yon. Dumating at saka noong araw ng Day of Pentecost, doon binuo sa kanilang Holy Spirit at yung araw na yon, it is considered as the birthday of the church. So doon nagsimula. Nagsimula yan sa mga apostol hanggang sa dumami, nag-convert sila ng maraming mga tao, maraming mga believer. Hanggang sa dumami. Nakarating sa kung saan sa amang gusto nilang puntahan at dumaan sa panahon ng pinersecute sila. Hanggang sa ating panahon ngayon, existed siya. Okay bro, yun po ang sagot ko. Hindi ko na problema kung tanggapin mo yun o hindi. Next question. Next kong question. Si Pedro ba ay nakakapagpangaral ba si Pedro sa mga hintil sa Roman Catholic Church sa Roma? Yes, nakakapangaral si Apostol Pedro sa mga hintil. Yun naman ay nasa Gawa 17:5 yata yon. Sabi niya 15:7. Double check lang natin 15:7. Ito sabi ni Apostol Pedro, at pagkatapos ng maraming pagtatalo ay nagtindig si Pedro at sinabi sa kanila, mga kapatid, nalalaman ninyo na ng unang panahong nakaraan ay humirang ang Diyos sa inyo upang sa pamamagitan ng aking bibig ay mapakinggan ng mga hentil ang salita ng Ebanghelyo at sila'y magsisisampalataya. Ngayon, nakapangaral ba siya sa mga Romano? Yes, doon sa Gawa 2,
Isa ang Roma sa nakapakinig sa kanilang pangangaral. Tayo, ito, ano? At bakit naririnig ng bawat isa sa atin ang ating sariling wikang kinamulatan? Tayong mga Parto at mga Medo at mga Elamita at ang mga nanganganuhan sa Mesopotamia, sa Judea at sa Cappadocia, sa Punto at sa Asia, sa Phrygia, sa Pamphylia, sa Ehipto at sa mga sakop ng Libya, nakarating ng Cirene at mga nakikipamayang galing sa Roma. So pati ang mga taga-Roma ay nakarinig sa kanilang pangangaral. Yun. Brother Maglente, next question. Next kong question, yun bang unang sitas na sinasabi mo? Saan ba doon? Saan bang lugar yon? Sa Roma ba yun o hindi? Ang sinabi ang sabi ni Apostol Pablo, pati sa hintil nangangaral siya. At ang mga Romano ay mga hintil. Meron kasi mga grupo ng pananampalataya nagtuturo na si Apostol Pedro daw ay hindi nangangaral sa mga hintil kundi si Apostol Pablo. Dahil ang ka-Pedro, yun lamang mga Hudyo. In which mali sila. Dahil mismo si Apostol Pedro nagsasabi na pati siya inatasang mangaral sa mga hintil. Kaya huwag mong ilayo yun sa mga Romano. Yung mga Romano ay mga hintil. Next question. Ang tanong ko dyan sa'yo, sa Roma ba yung sinasabi mo, yung sa Gawa 15? Wala akong sinabi na yun ay nasa Roma. Ang tanong mo kasi, si Apostol Pedro ba ay nangaral ba sa hintil? Sabi ko, oo. Nangaral siya sa mga hintil. At kasama sa mga napangaralan niyang hintil, yung nasa Gawa 2, may mga taga-Roma doon. Kasama yun. Wala mo kung sinabi na nasa Roma siya nung sinabi niya yung Gawa 17. Ano mo kung sinabing na nasa Roma siya noon? Wala kung sinabing ganun. Bro, ang tanong mo sana depende sa isagot ko at huwag kang gumawa ng sarili mong butas at yun ang kokontrahin mo. Next question. Next kong question. Okay. Kung Pedro ang papa doon sa Roma, unang papa Yun. sa Roma, si Pedro ba ay nakapagpangaral doon sa Roman Catholic Church doon sa Roma mismo? Yes, bro. Tama yon na si Pedro ang unang papa sa Roma. Bakit siya ang unang papa sa Roma? Dahil ang Pope is the popular title of the Bishop of Rome. At si Apostol Pedro ang unang obispo na nakapunta sa Roma. Biblically proven po yan. Ang gagamitin ko ngayong Biblia ngayon ay ang The Living Bible. No? The Living Bible para makita natin kung ano ang ibig sabihin ng Babylon na sinasabi sa 1 Peter chapter 5 verse 13. Ang sabi po doon ay ganito. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Send you her greetings, so does my son Mark. Tatagalogin ko ha. Ang iglesia dito sa Roma ay iyong kapatid sa Panginoon, ay nagpapaabot sa iyo ng kanyang pangungumusta. Gayon din ang aking anak na si Marcos. Yan. Okay. Kung question, yun bang Babylonian na yan, papayag ba na hatulan ng Diyos? Hindi ito ang Babylonian tinutukoy sa Revelation na hahatulan ng Diyos. Hindi ito. Ginamit dito ang terminong Babylonia para maitago, hindi agad matrace up kung nasaan si Apostol Pedro. Sana, bago ka mag-follow up question, i-search muna ang mga panipala ng mga Bible scholar dito. Dahil mga Bible scholar ang mas nakakaalam kaysa sa iyo kung ano ang interpretation ng Babylon sa 1 Peter 5:13 at hindi yan ang Babylon na sinasabi sa Revelation. Next question. Okay. Kung hindi yan ang Babylon sa Revelation, bakit nyo inaamin o inaangkin na yan ang Babylon na wala akong inaangkin, wala akong inaamin, binasa ko ang Biblia, nabasa. At lahat ng mga Bible scholar alam
na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 is referring sa Roma. At walang Bible scholar ang nagsasabi na ang Babylon sa 1 Peter 5:13 ay ang Babylon na tinutukoy sa Revelation. Okay, hindi ba Magpaliksik ka naman sana ng mga Bible scholar, no? Hindi yung mag-interpret ka lang sarili mo interpretation. Next question. ka lang muna, awag ka munang mag-adhom, Jando. Wala ako nag-a-adhom, bro. Mag-research ka, sabi ko. Hindi adhom yan. Nagre-research ako, Jando. Okay, based sa research mo, bro, ano yung tinutukoy na Babylon sa 1 Peter 5:13 based sa research mo? Yun ang Roman Catholic Church. Bakit? Salamat, salamat, inamin mo na. O yan na, sa mismo galing ang ano, bro? Ang sagot na yung si Peter ay nasa Roma at nangaral sa Roman Catholic. Ikaw na mismo nagsabi. Kinumpleto mo talaga, Roman Catholic. Oh. Yes, bro. Yes, bro. Ang CCC ninyo, umaamin din doon na the mother of church, ang Roman Catholic Church. Diba? Tama ba? Hindi. Hindi, bro. Ako, Ang mother of the church ay si Mama Mary. Yung church yun ang Roman Catholic. Yung church yun ang Roman Catholic. Yung mother of the church, Mama Mary. Kung may mababasa ako sa CCC ninyo ng Roman Catholic Church, the mother of church. Sige, basahin mo, bro, na ang sa CCC namin na ang Roman Catholic Church ay ang mother of the church. Sige, basahin mo. Mother of the church, ha? CCC Catholic, CCC Catechism page 44. Yan, anong paragraph yan, bro? Anong paragraph yan? Na ang Roman Catholic ay ang mother of the church. Wait, bro, sa sunod bro, ano ko 'yan? Kasi meron kang page binanggit eh. Anong paragraph yan? Paragraph 158 ata 'yon. Hindi ko lang kasi 158. Okay, tingnan natin ang CCC paragraph 158. Kung sinasabi ba dito, totoo ba sinasabi niya dito na ang Roman Catholic ay ang mother of the church? Ito ang sinasabi sa CCC paragraph 158. Ito. Faith seeks understanding. It is intrinsic to faith that the believer desires to know better than one in whom he has put his faith, and to understand better what he has revealed. A more penetrating knowledge will in turn call forth a greater faith, increasingly set afire by love. The grace of faith opens the eyes of your hearts to a lively understanding of the contents of revelation, that is, of the totality of... Hindi ko dala eh. Bro, sabi mo page 44. Ano nakalagay sa page 44, bro? Anong paragraph yan, bro? Nakalimutan ko nga kasi nasa baho ako dito. Pero sa sunod, i-invite nyo ako sa susunod. Daldalhin ko yun. Ibig mo sabihin, quotation ang pinagbabatayan mo. Nakalimutan ko kasi nasa bahay kasi ngayon, nasa trabaho kasi ako ngayon. Hindi ko nadala. Pero sa sunod, ko sa inyo. Basta, ang usapan natin hoy, pakinggan mo. Ang usapan natin babasahin na ang Roman Catholic Church is the mother of the church. Kaya tatanungin kita ngayon, sino yung church na ang kanyang mother ang Roman Catholic Church? Roman Catholic is a mother. The mother is a Roman Catholic Church. The mother of the church nga, sabi mo, di ba, kanina? Ay, babawi mo na naman yun. Ano ba naman to? Sige, next question. Sige, okay. Ang tanong ko sa iyo kanina, balikan natin yung Mateo 16:18. Ang tanong ko sa iyo kanina, inaamin mo na yun inaamin ninyo na ang Roman Catholic Church, ito ay tinayo ni Kristo. Ngayon, ang tanong ko, mayroon pa bang itinayo ang mga apostol na churches sa iba't ibang lugar bago pa napunta sa Roma ang mga apostol? Mayroon o wala? Yes, bro. Meron, bro. Mga local churches yon. Hasta yung nasa Roma, local churches din yung nasa Roma. Kahit pa mag-search tayo, tingnan mo mag-search tayo dito tingnan mo kung saan itinayo ang Roman Catholic Church. Tingnan mo search natin kung saan ba tinayo ang Catholic Church. Ito. Saan ba tinayo ang Catholic Church? Ang Catholic Church ay tinayo doon sa Holy Land. Nasaan yung Holy Land?
The Holy Land is an area roughly located between the Mediterranean Sea and the eastern bank of the Jordan River. O, so yung Jordan River, nasaan yun? Yun ay nasa Jerusalem. Kaya tama yung sinasabi doon sa The New Book of Knowledge Encyclopedia para may pakita na rin natin yung ating ebidensya. Di tayo gumagawa ng haka. Meron tayong ebidensya dito kung saan itinayo ang Iglesia Katolika. Ito ay nagsimula sa Jerusalem. Ito sinasabi sa The New Book of Knowledge, Volume 16, page 281. Ang sabi ay ganito. The history of the Roman Catholic Church began in an upper room in Jerusalem almost 2,000 years ago. About 120 persons were gathered there. They were followers of Jesus Christ and they were awaiting the coming of the Holy Spirit He had promised to send them from heaven. The day on which the Holy Spirit came down is considered the birthday of the church. The church may be described as the society that Jesus founded. So ang Iglesia Katolika ay nagsimula siya, began in an upper room in Jerusalem. Kapag meron ka narinig bro na pastor na nagtuturo na ang Roman Catholic Church ay nagsimula sa Roma, walang alam yan sa history. Oh, next question. Ako, Bro next Jando, Ah. nag-send ako na sa messenger sa iyo, Mother of the Church ngayon sa messenger. Who is the Mother of the Church? Okay, nag-send daw si Brother, nag-send sa akin si Brother Angel ng Mother of the Church ay Roman Catholic daw. Ito ba sinasabi sa ano mo bro, sa ebidensya mo bro, ang Roman Catholic is the mother of the church? Tingnan mo kung sino yung mother nga ng Roman Catholic Church. Ito, tingnan natin. So, download muna natin ha. Oh, nga na po na si Condire. Mama, pabida. Ito, ang sabi ganito. Mother of the Church, Latin, Mother of the Church, is a title given to Mary in the Roman Catholic Church as officially declared by Pope Paul VI in 1964. The title first appeared in the 4th century writings of Saint Ambrose of Milan as rediscovered by Hugo Ranner. So, ang Mother of the Church ay si Mama Mary. Everly Maglente? Okay. Kontrahin mo yan, Kamo. Okay, kontrahin ko yan. Sige. Sige, kontrahin ko yan. Mayroon bang sinabi si Kristo na yan ay Mother of Church of Roman si Mary? Yes, Mayroon bro. ba ang mga Yes, apostol? Yes, bro. Sa Biblia, verse Anong to verse. anong talata ngayon? Anong talata ngayon, Brother Angel, na sinabi ni Kristo sa kanyang kaanib sa iglesyang si Juan na anak, narito ang iyong ina. 19:26. Ano 19? Ano 'yon? 26. Juan? 19:26. Okay, Juan 19:26. Si Ito Juan ay kaanib sa iglesia. Ayan, eto. When ito. Jesus saw his mother standing there beside me, his close friends said to her, "He is your son." And to me he said, "She is your mother." Si Juan ay kaanib ng iglesia. Si Juan ay representative ng iglesia. At si Mama Mary ay mother niya. So si Mary, dahil dito, tanungin mo kami kung bakit namin tinuturo na siya ay mother of the church. Ito yung reason. Huwag kang gumawa ng ibang doktrina, hindi namin doktrina. Ba't kami naniniwalang na si Mama Mary ay mother of the church? Dahil siya ay ginawang ina ni Juan na representative ng iglesia. Yan bro, kaya si Mama Mary ay mother of the church. Wala kaming turo na ang Roman Catholic is the mother of the church. Siya na ngayon church mismo eh. Next question mo bro. Sa anong pagkaintindi mo daw, siya ay nakatayo o siya ang mother of church na Roman Catholic? Ang Roman Catholic mismo ang church. Ang Roman Catholic mismo ang church. Hindi pwede na ang Roman Catholic ang mother of church. Mali yun. Ang Roman Catholic mismo ang church.
ang mother of the Roman Catholic Church ay si Mama Mary. Huwag mong ilihis. Kasi Eh nilihis, nako, bro, ang- doktrina namin ang isinasagot ko sa iyo. Ako ang mas nakakaalam sa aming doktrina, hindi ikaw, kaya wag kang magulo. Next question. ulitin masa sa Tagalog na verse para maintindihan natin. Ulitin mo. Kung yun ba yung sinabi ko, yung mother of church of Roman Catholic Church ba ang nakalagay doon? Kung siya ba ay Yan na nga sinasabi ko, di ba? Unang sagot ko pa lang sa iyo, yung iglesia tinayo ni Kristo ay dumating ang panahon na siyang pinangalan ng Roman Catholic Church. Kaya yung iglesia kung saan kaanib si Juan na sinabi ni Kristo, narito ang iyong ina, si Maria ay naging ina ng iglesia. Yung iglesia kung saan siya naging ina, dumating yung panahon, pinangalan ng Roman Catholic Church. Kaya at the same sense, si Mama Mary ang mother of the Roman Catholic Church. Yan ang doktrina. Huwag mong Patunay ilihis. na. Ha? Patunay na si Apostol Juan ay Katoliko. May sinend ako sa iyo saan siya nakalibing ngayon. Tingnan natin kung saan nakalibing si Apostol Juan. Siya ay nakalibing sa Basilica of St. John, Selçuk, Turkey. Yun. Hindi siya kategorya. Yan ba ay doktrina ng simbahan ninyo o doktrina ng Diyos? Ang doktrina ng simbahan namin ay may pahintulot ng Diyos. Ayon sa Matthew 18:18, anuman ang ipahintulot ninyo. Sinong ninyo? Yung kanya iglesia. Matthew 18:18. Anong sabi dito sa Tagalog? Ito, basahin ito sa Tagalog ha. Ayan. Tandaan ninyo. Sinong ninyo? Yung iglesia niya. Tandaan ninyo. Anumang, pag sinabing anuman, general yan, generalized na yan. Huwag mong specific yan, the general siyang anuman. Anumang ipagbawal ninyo. Sinong ninyo? Yung iglesia. Dito sa lupa ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahintulot ninyo, gaya ng ituring si Mama Mary, the mother of the church, dito sa lupa ay may pahintulot sa langit. Yan bro, kaya ang doktrina ng Katoliko ay doktrina ng Diyos. Next question. Okay, next kong question. Kung pinapahintulutan ng Diyos yan, ulitin ko ang tanong ko kanina sa 18:10 ng Revelation. Yan ba yun ang ina ng church? Si Mary o hindi? Hindi. Lugar yun, bro. Lugar yan. Hindi yun yung church, lugar yun. Lugar Bro, yan. Yung Manila babae naman. yung babae ba na nakasakay doon sa sa hayop na may 10 ulo? Yung ba? Patutot. Patutot. Lugar yun. Sino yung babae na sa patutot? Ano ngayon? Natin na. Mas maganda na double check natin yung kung ano yung babae na yon. Yun ba ay iglesia? Iglesia ba yung babae na yon? Tingnan natin. No, siguraduhin ko na lang muna para hindi tayo magkalukuhan dito dahil live pa naman tayo, no? Mahirap na magloloko tayo nasa live tayo. Okay, tingnan natin kung ano yon. Revelation 17:18. 17:18. Ang sabi dito, ang babaeng nakita mo ay ang tanyag na lungsod na may kapangyarihan sa mga hari sa lupa. Ito ba bro? Ito ba yung sinasabi mong babae na iglesia? Yes. Ang sabi dyan, Lunsod. ang tanyag na lungsod. Ang iglesia ba lungsod? Kailan naging church yung lunsod? Bro, Maglinte, ang iglesia ba ay lungsod? Lugar yan yung Anong babae na lugar? Ang iglesia ba lugar? ang Roman Catholic ang sinasabi diyan. Bro. Ang iglesia ba ay lugar? Yan ba ang meaning niyo sa salitang ekklesia? Lugar? Sa Roman Catholic yan na tinutukoy. Hindi, sagutin mo yung tanong ko. 'Di ba ang iglesia is ekklesia? Ang meaning ng ekklesia is the call out ones,
Tanong ko sa iyo, yung iglesia ba lungsod para sa iyo? Catholic Church lungsod. Hindi. Teka na, Brother Angela, gusto ko lang ipakita sa inyo na kung paano mag-isip ang mga sulpot. Brother Maglinte, ang iglesia ba o ecclesia para sa inyo lungsod? Yes, ang tinutukoy diyan, yung babaeng patutok diyan na sinasabi niya. Sinong Ngayon, Bible scholar, bro? Bro, sinong Bible scholar ang maipapakita mo sa akin na nagsasabi na ang lungsod na ito ay ang Roman Catholic Church? ganito bro, papatunayan ko yan bro, na Roman Hindi, Catholic yan. bro. Hindi, wag mo akong dalhin sa sarili mong interpretation. Gusto ko ng ebidensya. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa iyo na ang lungsod na ito ay ang Roman Catholic Church? Papatunayan ko yan na Wag mo akong dalhin sa sarili mong unawa. Ebidensya ang hinahanap ko. O ebidensya nga. O nasaan ang ebidensya mo? Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na ang lungsod na ito ay ang Roman Catholic Church? O basahin mo doon sa 1 Peter 3:15 sa baba doon. Hindi bro. Church Hindi yan yun, ang- church. Hindi yan ang hinahanap ko. Ang hanap ko sa iyo, sinong Bible scholar? Ito na, tingnan niyo ang mga sulpot pag naiipit na kung saan-saan na tumatakbo. Hindi na nakakaunawa ng tanong. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na ang lungsod ay ang Roman Catholic Church? Ang nagsulat niyan, nasa Biblia rin yan. Di ko tinatanong kung sino nagsulat. Ang tanong ko sa iyo, maliwanag yun ha. Nakaunawaan naman ng mga nanonood eh. Very clear naman ang tanong ko eh. Ewan ko ba't nagmamaang-maangan ka. Very clear ang tanong ko. Sinong Bible scholar ang sumusuporta sa paliwanag mo na ang lungsod na yan ay ang Roman Catholic Church? Yun nga, ano natin yan, ipasit natin yan, patutunayan ko. Pangalanan mo bro, pangalanan mo. Ngayon, hanapin ko ngayon, isa-search ko ngayon dito at ilalabas ko sa mga nanonood na kung totoo ba sinasabi mo na sisinungaling ka lang. Sinong Bro, Bible scholar? Pakita mo dictionary lungsod, ano sa English? Wala ako dito, bro. Hindi ko dinala yung mga referensya ko, bro, kasi nasa trabaho ako. Sige, ganito ba? Bigyan kita ng assignment. Bigyan kita ng assignment ha. Sa pagbalik mo, Lungsod. siguraduhin mo na dala mo ang ebidensya mo. Okay. Pangalan ng Bible scholar ha, ito ha. Pangalan Okay. ng Bible scholar. Saan mababasa na sinabi ng naturang Bible scholar na ang lungsod sa Revelation chapter 17 verse 18 ay ang Roman Catholic Church? Kaya kung talagang Bible scholar yan, mababasa natin yan sa internet. Talagang Bible scholar yan. At hindi gawa-gawa lang. Yan ang assignment ko sa iyo ha. O sige, move na tayo. Next question. Pauna ko sa iyo to. Sa Christian Bible, sa Christian Catholic Bible, Community Bible. Basahin mo doon kung ano mo doon. Sino may Christian Community Bible dyan? Hindi ka makadeny yan bro kasi 73 books yun. Pero hindi ko lang Sinong may Christian Community Bible dyan? Hindi bro, tanong mo sa kanya, ano ba yung sinasabi doon sa Christian Community Bible? Ano sinasabi doon bro sa Christian Community Bible? Hindi ko masagulo kasi hindi kasi dala eh. Pero 1718? sa sunod nating pagtatagpo. Jando, Yes, Brother Wendell. Ayan, mayroon na. ito, Christian Community Bible. Sige. Anong verse, Brother Jando? Anong verse? Revelation 17:18. Sabi niya, Revelation. ang lungsod daw dito ay ang Roman 17:18. Catholic Church. Okay. Tingnan natin ang Revelation 17:18 sa Christian Community Bible. Revelation chapter 17 verse 18, ang gamit natin ay ang Christian Community Bible. Ito po ang mabasa natin. The woman you saw is the great city which reigns over the kings of the whole world. Titi! May footnote yan, Brother Wendell. May footnote yan.
Ah, May footnote yan? Wala. sandali Simitin. Hanapin ko po, no. Okay. Sandali. Double check Okay. natin kung may... Meron. Ito Okay. ang footnote. Oh, nasa tabi mismo, ito. Must we look for the great Babylon in the world today? Jan saw the role of the beast in the Roman Empire. Roman Empire. Roman Ay, Empire. Roman Catholic Church. Bakit naging Catholic Church? Roman Empire. Roman Ah, Empire pala, hindi Pagan pala Roman Empire. Catholic Church. Okay. Ngayon, bro, ang Roman Empire ba, bro, ay ang Roman Catholic Church? Sablay na naman. Basahin sa ano? Hindi, sagutin mo. Ang Roman Empire ba ang Roman Catholic Church? Yes or no? Hindi ko yan dinano. Yung ano, sa footnote doon sa... Kasi Community Bible, sabi sa Christian Community Bible, yun ay Roman Empire. Tanong ko sa'yo, ang Roman Empire ba ay Roman Catholic Church? Yes or no? Sa pananampalataya tayo, bro. Hindi, ginamit mo yan eh. Kaya, ginamit mo yan. Kaya kailangan ko i-double cross. Dahil ginamit mo yan. Sabi mo, yung Roman Empire, bigla kang natawa. Ang sabi mo kasi Roman Catholic Church, tapos binasa ng Roman Empire, bigla kang natawa. Tanong ko sa'yo, ang Roman Empire ba ang Roman Catholic Church? Sa 1 Peter 5, sagutin mo ang tanong ko. Ang Roman Empire ba ang Roman Catholic Church? Yes or no? Hindi pa tayo tapos niyan. Hindi, Kasi ginamit mo kasi yan. At bigla kang tumawa nung binasa ang Roman Empire. Kaya ang tanong ko sa iyo, kasi sabi mo kasi ang lungsod ay Roman Catholic Church. Tapos, nung binasa ang footnote, ang nakalagay doon, Roman Empire, bigla kang tumawa. Kaya tumawa ka, akala mo siguro nakapunto ka, kaya habulin kita ngayon dyan. Yung Roman Empire ba ay Roman Catholic Church? Yes or no? pabasa niyan. Hindi. Sagutin mo. Yes or no? Sa footnote, ikaw nagpabasa niyan. O yan nga, ang sabi sa footnote, Roman Empire. Kaya ang tanong ko, yung Roman Empire ba ay Roman Catholic Church? Yes or no? Roman Catholic Church yan. Sakop sa Roman Catholic Church. Kung mabasa ko ngayon sa history, na ang Roman Empire ang nag-persecute sa Roman Catholic Church, aminin mo na namang mali ang unawa mo. Basahan mo ako. Basahan mo ako. Kung mabasa ko ngayon. Per century. So, yung sa per century ha. Kung mabasa ko ngayon. Basahan mo ako. Ito na. Labas na natin para wala nang maraming dada. Basahan Labas mo na natin. Ito na. Tumimik ka na dyan. Ito na. The Roman persecutions. Ito na ha. The Roman persecutions. The chief reason why the Roman government persecuted the Christians were, first, the Christians denied the Roman gods. They did not go to the temples but considered pagan worship idolatrous and immoral. Second, Christian services, tumahimik ka dyan. Christian services were carried on secretly. Only those baptized, for instance, were permitted to stay for the whole mass. As a result, many lies were spread concerning Christian worship. It was even said that the believers in their ceremonies killed children and ate their flesh. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Ito sa world history, ang Roman Catholic Church ay pinipersecute ng Roman Empire. Sabi mo, ang Roman Empire ay ang Roman Catholic Church. Paano nangyari na ang Roman Catholic Church ay pinipersecute ng Roman Empire kung mismong ang Roman Empire pala ang Roman Catholic Church? Maglinte. Ang Roman Empire, hindi ka na makasagot. nag-uudyok dyan, mga pari.
Hindi, Kung sagutin yung tanong ko. Paano mo nasabi na ang Roman Empire ay ang Roman Catholic Church, gayong ayon sa ebidensya, ang Roman Catholic Church ay pinipersecute pala ng Roman Empire? ang nasa likod niyan, mga pari, Hindi, sagutin mo, huwag kang magpalusot. Nakakahiya naman bro, nasa live ka tapos hindi ka, ibibigyan mo lang ako ng palusot mo. Huwag yung palusot, fallacy yan bro. Bro, fallacy yan tawag dyan. Ad hominem yung tawag dyan na sabihin mo na gawa-gawa lang yan. Ano. Bigatin mo yung argumento mo. Bigatan mo ang argumento mo. Kailangan tutulan mo ang ebidensyang hawak kong ito. Ng ebidensya na matibay. kahit Bakit mo sinabi na ang Roman Empire ay ang Roman Catholic Church? Ngayong sa history, ang Roman Catholic Church pala ay persecuted by the Roman Empire. kasi ang nag-uudyok niyan, yung mga pare, yung mga Romanong mga pare, nag-uudyok sa imperyo, sa empire, sa Roman Empire. Ang nasa likod niyan, mga Parisiyo na Saan mo nabasa bro? Bro, saan mo nabasa bro na ang mga Parisiyo ang nag-udyok sa Roman Empire na i-persecute ang Roman Catholic Church? O yung mga yung mga pangulo Bro, puro kwento. Puro kwento ka, puro kwento. Bro, Ito, tama lang. Walang ebidensya. bigyan natin Lisa. to para makita Puro ninyo kwento. ng mga nanonood ngayon na ganito ang sulpot mag-isip. O ngayon, sabi niya kasi, Brother Angel, sabi niya kasi ang Roman Empire daw ay inuudyukan ng mga Parisiyo na i-persecute ang Roman Catholic Church. Hayaan nyo na dahil sa sagot niyang yon, mas lalo niya pinapatunayan na ang Roman Catholic Church nga ay hindi Roman Empire. Kasi pinado siya na pinipersecute eh. Marami tayong mababasa bro na ang nag-uudyok niyan, mga Parisiyo sa Wala ka na ibigay bro ni isa. Ang Parisiyo ba ay paring Kristiyano o pare ng Judaismo? Yes, mga ano 'yon, mga Judaism 'yon. Ngayon, ang pare ba ng Judaism ay pare ba ng Roman Catholic Church? Sa history niyan, yung sagutin mo ang tanong, tingnan niyo ang mga ito ganito mag-isip ang sulpot. Sige, bro, yung bang Parisiyo ba ay pare ng Roman Catholic Church? Yes or no? paring mga ano 'yon, may mga paring mga hintil rin. Ba ng Roman Catholic Church? Yes or no? May mga paring Catholic. Sagutin mo bro, wag kang paligoy-ligoy, wag kang palusot dito. Talaga lulutuin kita ngayon. Dahil nakipagsubukan ka, kaya eto, tuduasan na natin. Ito bro, ang Parisiyo ba ay pare ba ng Roman Catholic Church? Yes or no? Jando, hinahamon kita Jando, ay debate natin. Sagutin mo, wag kang iiwas. Sagutin mo. Ang Parisiyo ba ay pare ba ng Roman Catholic Church? Yes or no? Yan pa rin ang ano natin, yan pa rin ang antima natin. Sagutin mo. Wag kang iiwas. Sagutin mo ngayon. Dahil marami nanonood. Pag mayroon ang Parisiyo ba? Hoy, wala kasi kinig ka. Pero Hoy, kung may nakakaya ka naman. Nakipagsubukan ka tapos iiwas ka ngayon. ngayon. Ang tanong ko ngayon sa'yo, sagutin mo. Ang Parisiyo ba? Yes or no lang naman eh. Napakadali lang naman yes or no. Ang Parisiyo ba ay pare ba ng Roman Catholic Church? Yes or no? May mga pare rin sa Roman Catholic, yun din doon. Hindi. Hindi ko tinatanong kung mayroon bang pare sa Roman Catholic. Ikaw talaga, wag ka sana munang mabingi. Bro, wag ka muna sana mabingi, bro. Ulitin ko ang tanong ko. Ang Parisiyo ba ay pare ng Roman Catholic Church? Yes or no? May mga Parisiyo din. Hindi ko tinatanong kung mayroon ba. Hindi ko tinatanong kung mayroon ba. Hoy. Sige. Okay. Wag ka munang mabingi. Yes. Sagutin mo ang tanong ko. Yes. Sige yes. ngayon. Yes. Saan ang ebidensya mo na ang Pharisee ay priest ng Roman Catholic Church? Saan mo nabasang encyclopedia na ang Pharisee ay priest ng Roman Catholic Church? Ayon sa kuan, sa history doon sa kay Solomon, kung sa ating Wala pang Roman Catholic Church panahon ni Solomon. Napunta kay Solomon. Wala pang Roman Catholic Church panahon ni Solomon.
ating subaybayan 'yon kung Oy! paano Saan mo nabasa na ang Pharisee ay pare ng Roman Catholic Church? Yun ang tanong ko. Jando, debate natin yan Jando. Saan mo? Ang may- Oy, umiiwas ka na. Nasa live ka pa naman ngayon. Maglinte. Oy, saan mo nabasa? Brajando. Naghahamon siya ng debate tungkol dito, Brajando. O, Dahil sige. nabasa lang ang Roman Empire, ito ay Roman Catholic na. Bago tayo magtapos, Brajando, meron lang akong tanong niya. Okay, go ahead. Go ahead. Brajando. Go ahead. Ang tanong ko sa iyo, Maglinte, dahil para sa iyo, yung Roman Empire, Roman Catholic na, nang sinabi ni San Pablo sa Roma, Kapitulo 1:7-8, Roma 7:8, in the original Greek Bible in which the New Testament was written, Hepistis homon katangelitae in holo to cosmo. Ang pananampalataya ninyo sa Roma ay lumaganap sa buong mundo. Tanong, yung pananampalatayang ito, pananampalataya sa Roma ng mga Kristiyano o pananampalataya sa Roma na pagano? Pananampalataya yan sa tunay na Kristiyano, hindi sa Roman Katoliko. Roman Very Katoliko. good. Very good. Very good. Dahil pananampalataya yan sa tunay na Kristiyano, nang sinabi ni San Pablo sa Roma Kapitulo 1, versikulo 7, na ang pananampalataya mo ninyo'y lumaganap sa buong mundo at ito'y tumutukoy, sabi mo, sa mga Kristiyano. Sino ang katuparan ngayon na ang pananampalataya sa Roma lumaganap sa buong mundo? Yung tunay na Kristiyano. Yung Tunay na Kristiyano. Kayo Yun. po ba yun? Pasagutin mo ako. Kayo ba Kayo yun? ba daw yun? Pasagutin mo ako. Kayo ba daw yun? Kaya nga tinanong kita. Pasagutin mo ako. Huwag muna akong Kasi, Yun ang tanong niya, bro. Yun ang tanong niya, bro. Kayo ba daw yun? ang gusto ninyo kasi, pagka sumagot ako, i-direct ninyo, hindi niyo ako papapaliwanagin. Papaliwanagin niyo ako. Sapagkat sinabi ni Pablo doon na ang dumadakila din doon sa Roma sa panahon sa first century, yung mga Roma pare doon at saka sila si Atenas, si Zeus. Paano ngayon? Hindi yan ang tanong, bro. Hindi yan ang tanong. Hindi yan ang tanong. Yung Ito, sinasabi doon ba na ang pananampalataya sa Roma ay lalaganap sa buong mundo, sabi ni Apostol Pablo, kayo ba yung pananampalataya sa Roma na lalaganap sa buong mundo? Yes or no? Yes. Yes, kami Sila daw yung Brother Wendell. Sila daw yung Very good. pananampalataya sa Roma na lalaganap sa buong mundo. Dahil kayo ang lumalaganap sa buong mundo sa Roma. Tanong, sinong kasama mo sa Roma ang maituro mo sa taong 100 Anno Domini? Sige. Sinong kasama namin? Yung mananampalataya na kasama ni ng mga Sino? Sino, bro? Sino? Magbigay ka ng pangalan. Priscilla, yung mga yung mga Saan yung obispo si Priscilla? first century, hindi naman obispo yun babae yun mga babae yun Yung mga tunay na naglilingkod sa Diyos, yun ang mga kasama namin na katulad sa pananampalataya ni Abraham. Kasi sapagkat sinasabi doon na kung kayo nananampalataya, nakalahi ni Abraham. Doon nananampalataya kay Kristo. Yun ang Sige, mga... Brajando, palitan ko. Sa taong 200, sino ang kasama ninyo? Yun nga, yung mga mananampalataya kay Kristo. Taong 200, sino? Marami doon kung isa-isa. Magbigay ka ng isang pangalan na nag-exist sa taong 200 Anno Domini. At membro ng UPC, bro Membro ng UPC, year 200. Membro na ng UPC, Pakisagot. Dahil lang sa katagalan na yon, hindi na namin yon. Hindi naman kwento na naman, bro Jando, puro kwento. Hindi naman tinutukoy doon ni Pablo na sino ang mo yung ikaw talaga, masisinungaling ka pa. Ito, sino ang founder ng UPC?
At kanino nagsimula ang UPC? The United Pentecostal Church International emerged from the Pentecostal movement, which traces its origin to the teachings of Charles Parham in Topeka, Kansas, and the Azusa Street Revival led by William Seymour in 1906. So, ang 1906. United Pentecostal Church pala nagsimula kay Charles Parham noong 1906. Oh, sulpot. Tapos sasabihin mo, meron ka kasamahan sa 100 saka 200. Oh, magsisinungaling ka pa. Patutunayan ka sa dos o ano. Ito na bro. Ito na, inaamin na oh. Ang founder nyo, si Charles Parham noong 1906. Gawa. Anong gawa-gawa? Gawa. Ano, ebidensya yan, gawa-gawa. Ikaw yung gumagawa ng kwento. Sige. Sige, prove natin na sila yung nasa first century. Nung namatay ang mga apostol, Brother Everly Maglente. Nung namatay ang mga apostol, saang Pentecostal Church, saang United Pentecostal Church inilibing ang mga apostol? Inilibing ang mga apostol na hindi naman lahat doon na inilibing sa Roma eh. Hindi ko tinanong sa Roma ba? Ang tanong ko sa iyo, saang simbahan ng United Pentecostal Church inilibing ang mga apostol kung kayo ang tunay na iglesia? Wala tayong mababasa diyan at wala tayong ano. Akala ko pa kayo yung tunay, ba't wala kang record kung saan nyo inilibing ang mga apostol? Wala kaming record niyan. Dahil ang sabi ni Kristo, hayaan mo sila nga ilibing sa kanilang sariling mga patay. Ngayon, si Juan, doon siya na... Sige, palitan ko ang tanong. Dahil wala kang may pakita kung saang simbahan inilibing, saang simbahan nyo inilibing ang mga apostol. Second question ko ngayon. Dahil ang tunay na iglesia ang siyang binigyan ng mga apostol ng mga Biblia, tanong ko, anong participation ang ginawa nyo bilang true church noong panahong ginagawang libro ang Biblia? Anong ginawa nyo noon, panahon na yon? Anong ginawa nyo? Ulitin mo nga. Ang tunay na iglesia ang siyang pinag-iwanan ng mga apostol ng kanilang mga sinulat na ginawa ngayong Biblia. Tanong ko sa iyo, anong participation ang ginawa ng United Pentecostal Church noong panahong ginagawang libro ang Biblia? Okay. Unahin natin yung participation. Ang participation nilo doon yung sa kapahayagan ng Diyos. Kasi ang sabi din doon, ano ginawa nyo? Kayo ba ang nag-compile? Kayo ba ang nag-translate? Kayo ba ang naglagay ng chapter? Kayo ba naglagay ng verse? Ano ang participation ginawa nyo noong panahon na ang Biblia ay ginagawang libro? Pakinggan mo ang tanong ha. Ginagawang libro. Ano ang ginawa nyo noong panahong ang Biblia ay ginagawang libro? Ano? Ang ginagawa namin, edi basahin namin. Hindi ko tinatanong kung hindi ko tinatanong kung nagbasa kayo. Kayo ba ang nag-compile? Kayo ba ang naglagay? Ito na lang. Ito na lang, Brajando. Sino ang naghati ng chapter and verses sa Bible? Yan. Sino Sino naghati? Ang mga scholar. Sinong scholar yun? Sino nga? Ano relihiyon? Wait saglit ha. Kasi hindi ko muna sasagutin ngayon kasi nga akong dalang referensya. Okay, assignment yan. Sasagutin mo. Sige, bukas Brajando. Bukas mag-live kayo. Sige, bukas. Okay bro, saan mo nakuha yung link namin bro para nakapasok ka? Saan mo nakuha yung link? Doon sa Pero bukas dadalhin ko kasi saan mo nakuha bro para alam ko saan kita sisenda ng link para bukas ng gabi. Bukas, sige basta sa kwan. Kahit nasa Russia TV. Hindi bro. Saan mo nakuha yung link at nakapasok ka ngayon para doon kita sisenda ng link para bukas ng gabi alas 8 simula agad tayo? Sa group chat namin sa kwan. Anong group chat? Nag-send ako sa mga group chat ngayon. Anong group chat? Kahit nasa Dibcon, i-send mo. Nag-send ako sa mayroong Hebrews 4:9-11, may discussion about Bible, may Dibcon nga. Anti-Catholic. Saan ka GC dito na na nakakita ng sinend ko yung link?
Debater convention, pwede mo O, yan. saan, wala akong sinend na link sa Debaters Convention, bro. Wala nga akong sa binanggit mo, wala ako doon. Hindi ako kasali doon. So, saan mo nakuha yung link? Sa apostolic sharing, Apostolic. pinasa lang. Bukas, Sige, bukas sige, ito na lang. Anong pangalan mo sa FB, bro, para masiguro kung na mabigyan kita bukas ng gabi? Clyde Maglente. Ay, Clyde, ikaw yung nakadebate ko dati? Ako yung nagdebate mo. Kaya nga, Yung kinawawa ko, siya pala yon. Okay, so Clyde Maglente. kasi nga, wala akong dalang mga referensya kasi nakakuha ako. Okay, bro. Clyde Maglente, yung yung background ay parang Roma. Bata. Ay bata. Clyde Anthony Maglente. Hindi. Nakagupit yung bata. Sindan mo ako. Para malaman ko ngayon pa lang, mamaya na huwag ka munang umalis para matrace ko ngayon talaga na ikaw talaga yung sisendan ko, ha. Sige, Na- okay. Clyde, Basta- ano spelling ng Clyde? Si LYD lang. CLYD, walang E. Wala. Clyde Maglente. Kasi yung mga katanungan nyo, hindi ko masyadong masagot kasi wala akong... Ginagupit. Okay. Ito sendan ko. Sige, Sige, sige bro. Linawin natin yung sasabihin niya sasagutin bukas, ha. Yung chapters and verse, kung sino naglagay, UPC ba o Catholic Church member yung naglagay, ha. So wag kang lalayo doon. Yun ang isa sa pinakahintayin namin, ano yung saan mo makakuha, at chapters and verse kung sino po at ano religion na ang naglagay. Okay, gusto ko one-on-one para hindi No, tayo... no. Yung pong tanong sa mga tanong Iimbestigahan namin, ka lagay bukas, mo lang. bro. Iimbestigahan. Bro, iimbestigahan ka bukas, bro. Yung mga sasabihin mo, iimbestigahan yon. Iimbestigahan lahat yon. Bawat anggulo, iimbestigahan. So kung talaga nasasabi ka na totoo, huwag kang matakot na iimbestigahan ka. Iimbestigahan ka bukas. Pangalawa, yung city, sabi niya Catholic Church, no? So dalawa yon, ha. Like, bigyan mo kami ng na yung tinatawag mo city, naging church na. So mga yan ang tatanong namin at ibigay mo yung mga ebidensya mo bukas. Salamat. Maghanda ka na lang ng mga ebidensya bukas, bro, dahil iimbestigahan yung mga sinasabi mo lahat. Sa inyong impormasyon na hindi ako natatakot sa inyo. Kaya Yun na nga. Kaya kang nabibigyan namin dahil alam kong hindi ka takot. At bukas, iimbestigahan namin lahat yung mga yung mga sinasabi mo, hahanapan namin ng ebidensya dahil ngayon wala ka may pakita dahil nasa trabaho ka. So bukas, yung mga ebidensya hindi mo na-presenta ngayon, hahanapin namin yung bukas. Kaya, sige. Yun. Sige. Sige bro, nakita ko na bro kung saan kita sisendan ng message. Sige, thank you bro. Mga anong oras? Bibigyan kita mga hapon pa. Hapon pa, bigyan na kita ng hapon pa. Dapat Bro. alas 8. Dapat bro, alas 8. Pagsimula, andyan ka na kaagad. Para hindi nakapagpantay ng mahabang panahon. Sige. Sige. Ayan. Sige. Okay na. Bukas na naman. May talakayo na tayo bukas. Maganda to. Father Angel, ihanda mo na yung mga katanungan mo. Tuwa ka bro pagka may nagtara. Yes, ginaganahan ako. Yan ang Bakit? gusto mo eh. Dahil nakakapagkumpara yung mga nanonood na Katoliko. Sino ba talaga nasasabing totoo? Dahil pag tayo pakinggan, sabi natin, ating sinasabi totoo. Kung sila naman pakinggan, yung sinasabi na totoo. Alin ba talaga totoo? Ay, di pagkumparahan natin yung mga... Yun ang maganda. Makakapagpatibay sa mga Katoliko na nanonood dito. Sige, bukas ng gabi.